Isa kang maswerteng tao kung ang katawan mo ay kumpleto. Kung wala kang kapansanan katulad ng mga taong bulag, bingi, pipi, pilay at marami pang iba. Kaya ikaw na nakikinig sa kwento na ito ay huwag kang panghinaan ng loob sa mga pagsubok na dumadating sa iyo. Dahil maswerte ka pa din kung ikukumpara ka sa mga taong may kapansanan na kung minsan ay nakakatanggap ng mga diskriminasyon sa mga taong makikitid ang utak at mapang-abuso. Kaya ang kwento natin ngayong araw ay tungkol sa lalaking pilay na kinaladkad at sinaktan ng mga kabataang abusado. Mapayapang buhay, tahimik na kapaligiran, preskong hangin at mga punong hitik sa bunga. Ganyan na madadama at makikita mo kung makakarating ka sa malawak na lupain ni Don Basilio. Isang matanda na may busilak na puso at mapagmahal na asawa at ama. Dahil sa sipag at pangarap na makaahon sa hirap, ay natupad niya ang pangarap na makabili ng hekta-hektaryang lupain na ginawa niyang taniman ng mga iba't ibang klase ng prutas at alagaan ng mga iba't ibang hayop. Sobrang mapagmahal kasi sa hayop ang Don. Dahil para sa kanyang paniniwala, ay may karapatan din ang mga hayop na mabuhay ng mapayapa. Dahil katulad din ito ng isang normal na tao na may puso at naghahanap ng pag-aaruga. Dahil sa dami ng iba't ibang klase ng prutas at hayop sa kanyang lupain, ay nakilala ito at naging isa sa pinakasikat na tourist spot sa kanilang probinsya. Dinadayo ito ng mga taga Maynila at maski na din ng mga taga-ibang bansa. Pero ibang-ibang diskarte ng Don kumpara sa ibang sikat na tourist spot. Dahil ang pagbisita sa kanyang lupain ay libre lamang at walang kapalit na bayad. Ang mahalaga lamang sa kanya ay may dalang pagkain ng bawat bibisita doon para sa mga hayop na alaga niya. Mayroon siyang 10 tauhan na nagmamanage ng kanyang lupain para maasikaso ang kung sino mang mga nais na bumisita dito. Madami namang natutuwa sa kabaitan ng Don dahil bibihira sa mayayamang tao ang may busilak na puso. Kung ituring kasi nito ang kanyang mga tauhan ay parang mga anak na niya. Sinasabay nito mga ito sa pagkain at binigyan ng scholarship. Samantala, habang nasa pagkainan ay napag-usapan nila ang tungkol sa pag-aaral ng mga ito. Joseph, ikaw, ano nga ulit ang course mo? Tanong nandun sa batang si Joseph habang kumakain. Criminology po ang course ko, Papa. At 1 taon na lang po, gagraduate na po ako. Salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na makapag-aral po ako. Nakangating sabi nito. Papa ang tawag nila sa Don dahil ito ang gustong tawag ng matanda sa kanya. Aba, may gagraduate na pala sa atin next year. Dapat paghandaan natin ito dahil ikaw ang kauna-unahang makakagraduate na scholar ko. Natutuwang sabi ng Don. Lumibot pa ang tingin nito at nakita niya ang isa niyang tauhan. Ikaw naman, Jeric, anong year mo na nga pala sa kolehiyo? Tanong muli ng matanda. Mag-3rd year na po ako ngayong pasukan, Papa. Maraming salamat din po sa pagkakataon na pinag-aral niyo po ako. Mas lalo ko pong gagalingan sa pag-aaral para naman po maipagmalaki ko sa inyo at sa mga magulang ko ang magiging achievement ko pag nakagraduate po ako. Nakangiti nitong sabi. Samantala, hindi na natanong ng Don ang lahat ng kanyang mga pinapaaral na tauhan. Dahil kung iisa-isay niya ito, ay baka abutin sila ng ilang oras. Matapos ang kanilang pagsasalo, ay agad nang bumalik ang mga ito sa kanilang trabaho. Dumadami na kasi ang mga turista na nais na bumisita sa lupain ng matanda at kailangan na nila itong asikasuhin.
Nakisabay din sa kanilang paglabas ang Don dahil gusto daw nitong magpahangin at mapag-isa sa labas. Kaya naman nagpasama na din siya sa kanyang mga bodyguard upang alalayan siya. May 5 bodyguard kasi itong matanda. Dahil minsan muntik na siyang mamatay nang barilin siya ng hindi kilalang tao habang nagtatanim siya noon. Madami din kasi ang mga negosyanteng galit sa kanya dahil nauungusan niya ang mga ito pagdating sa mga negosyo. Bukod kasi sa malawak niyang lupain ay meron din siyang mga negosyo na palaisdaan at mga resort sa Karatig probinsya. Tinamaan ng kanyang kanang paa noon na naging dahilan ng pagkakaputol nito. Kaya naman ngayon ay pahirapan na ang Don sa paglalakad dahil may edad na din ito. At isa pa ay hindi na niya kayang magsaklay kaya nakasakay na lamang siya sa isang wheelchair. Nagpapaalalay na lang siya sa kanyang mga bodyguard kung sakaling nais niyang makapagmuni-muni sa labas. Maraming salamat sa inyo sa pag-alalay sa akin dito sa labas. Iwan niyo muna ako at gusto ko munang mapag-isa, sabi ng Don sa mga bodyguard niya. Sigurado po ba kayo, boss? Baka po magalit si madam pag iniwan po namin kayo dito, sabi naman ng isang lalaki. Napatingin si Don Basilio sa tinura nito. Ano bang sabi ko sa inyo? Di ba ayaw na ayaw kong tinatawag ng boss? Dahil dito, gusto ko ay pantay-pantay tayo. Hindi ko kayo tinuturing na tauhan lamang. Alam nyo yan. Dahil anak na ang turing ko sa inyo. Kaya papa na lang ay tawag nyo sa akin, sabi pa ng matanda. Sorry po, papa. Sige po, papasok na po muna kami sa loob. Tawagin nyo na lamang po kami pag kailangan nyo po ng kasama, tugon naman ng mga ito at iniwan ang matanda. Habang nag-iisa si Don Basilio sa labas ng bahay, ay bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan nang sila ay mahirap pa lamang. Naalala niya ang hirap nilang mag-asawa para maabot lamang ang kanilang pangarap na makaahon sa hirap at mapagtapos ang lahat ng anak sa kolehiyo. Nasa kalagitnaan siya ng pagbabalik tanaw nang makarinig siya ng ilang tinig ng kabataan na nag-uusap-usap papalapit sa kanyang pwesto. Tatang, saan po pwede maki-CR dito? Iing-ihina po kasi itong kasamahan po namin. May paggalang na tanong ng isang dalaga na nagngangalang Pam. Naku, bakit ka dyan magtatanong? Tambay lang naman ata yan dito. Tingnan mo nga yung paa ng matanda na yan. Pilay, tapos naka-wheelchair. Tsaka tingnan mo naman yung suot niyan. Mukhang di mapagkakatiwalaan, sabi naman ng isang binata na nakasimangot. Oo nga naman, bakit dyan mo pa napiling magtanong? Baka mamaya scammer pa yan. Kung san-san pa tayo ituro na matandang yan, sabi naman ng isa pa. Ano ba kayo? Huwag naman kayong ganyan sa tao. Alam niyo namang matanda na siya. Kung ayaw niyo sa kanya, edi magtanong na lang tayo sa iba. Huwag yung kung ano-ano pang pangbibintang ang gagawin natin sa matanda. Nakakaawa naman sabi pa ng dalaga na si Pam. Naku Pam, kahit kailan talaga, pabibo ka. Kung alam niyang matanda na yan ng CR, kanina pa yan nakasagot. Hindi naman natin kilala yan. Mas mabuti pa, sa security guard na lang tayo magtanong para sigurado tayo, sabi muli ng binata. Labis na napatungo itong si Don Basilio sa tinura ng mga kabataan. Nalulungkot siya dahil sa pinakitang ugali ng mga ito sa kanya. Pero kahit ganon ay nagpakumbaba na lamang siya at kinausap ang mga ito. Nako, mga iyo at iya, huwag na kayo magbulungan dyan dahil naririnig ko ang pinag-uusapan nyo. Kahit senyor na ako'y malakas pa din ang pangdinig ko. Bueno, dumiretso lang kayo dyan sa daan na yan at andyan yung CR, sabi ng matanda sa kanila. Sorry po tatay sa inasal ng mga kasamahan ko. Ako na po humingi ng pasensya. Sorry po, sabi ng dalagang si Pam.
Ngunit agad na sumabad ang isang binata sa paghingi niya ng patawad sa matanda. Ano ka ba naman, Pam? Hindi mo na kailangang humingi ng pasensya sa matandang yan. Dahil mukha namang dayo lang din yan dito. Ang mabuti pa, dumiretso na tayo at kanina pa ako yung ihi. Sabi ng salbahing binata. Nang marinig nandoon ang sinabi ng bastos na binata, ay hindi na siya natuwa. Para sa kanya ay dapat turuan ng leksyon ang mga binatang walang respeto sa kapwa at lalong-lalo na sa mga matatanda. Aminado naman si Don Basilio na mukha siyang mahirap dahil sa damit nitong suot. Butas kasi ang laylayan nito at idagdag pa ang putol niyang paa, kaya palagi siyang nadidiskrimina ng mga taong hindi siya kilala. Nasanay kasi ang Don na maging simple lamang. Dahil lumaki siya sa hirap at hindi niya binago sa sarili ang kanyang kinalakihan. Bagkos ay mas pinili niyang maging low profile. Anong sabi mo? Bastos na bata! Hindi na napigilan ng Don ang sarili at tumaas na ang boses niya. Napalingon naman ng mga ito nang tumaas ang boses ng Don. Sabi ko, tanda, mahirap ka lang naman. Kaya dapat di ka nire-respeto. Mahirap ka na nga, putol pa ang paa. Nakakaawa ka naman. At nakuha mo pang tumambay sa lugar na ito? Taga saan ka ba? Baka mamaya ay mamamalimos ka lang dito. Pwes, hindi kami magbibigay sa iyo. Dahil hindi uso sa aming mayayaman ang pagbibigay ng pera sa mga pulubi na katulad mo. Kasalanan niyo yan kung bakit naging mahirap kayo. Sumisigaw na sabi ng binata. Pilit na pinipigilan ni Pam ang mga kasamaan sa pambabastos sa matanda. Ngunit wala na siyang nagawa. Dahil kung makikialam daw siya, ay pati siya ay madadamay. Ano ba naman kayo? Tumigil na kayo. Isipin niyo na may mga magulang din kayo. Paano kung gawin din ng ibang tao ang ginagawa niyo sa matanda sa magulang ninyo? Hindi ba kayo masasaktan? Napapataas na ang boses na sabi ng dalaga. Sabi sa iyo, Pam, huwag kang makialam. Sabi ng salbahing binata at tinulak itong si Pam na naging dahilan ng pagkakabuhal nito. Dahil sa nangyari hindi na nakialam itong si Pam. Pikit mata na lamang niyang pinanood ng kasalbahihan na ginagawa ng mga kasamahan. Mga salbahay talaga kayo. Pati kasamahan ninyo'y sinaktan ninyo. Mga walang modong bata. Sumisigaw na sa galit na sabi ng Don. Wala talaga kaming modo dahil lahat ng gusto naming gawin ay magagawa namin. Dahil madami kaming pera, mga anak kami ng mayayaman at kaya naming bayadan ng batas. Di nyo tulad na probinsyano lang at mahirap pa sa daga. Pulubi! Pangmamaliit na sabi pa ng binata. Mayabang kang bata ka. Tandaan mo tong pangmamaliit mo sa akin. At sa huli, luluhod ka sa kayabangan mo. Sigaw pa ni Don Basilio. Dahil sa sinabi ng Don ay napikon ang mga mayayabang na binata. Nilapitan siya ng mga ito at sinipa ang kanyang wheelchair na naging dahilan ng kanyang pagkakabagsak. Ngunit hindi pa nakontento ang mga ito at isinubsob pa ang matanda sa lupa bago binuhusan ng hawak nilang bottled water. Yan ang nababagay sa iyo, tanda. Bagay na bagay yan sa pilay na tulad mo. Siguro naman ay magtatanda ka na dahil hindi mo kami kaya. Hindi mo kami kalibel. Hampas lupa. Natatawang sabi pa ng mga binata. Napakasama ng ugali nyo. Ano ba ang kasalanan ko sa inyo? Bakit nyo ginawa sa akin ang bagay na ito? Hindi napigilang maiyak na matanda dahil sa nangyari sa kanya. Dumukot ito sa bulsa at nagdial ng numero. Hello, maaari niyo ba akong puntahan dito sa labas ng bahay ko? May mga kabataang nanakit sa akin. Bilisan niyo at bigyan natin sila ng leksyon. Umiiyak na sabi ng matanda sa kabilang linya. Sino naman ang tinawagan mo, tanda?
Mga kasamaan mo bang mahihirap din? Para sabihin ko sa'yo, hindi kami masisindak sa ganan dahil mayayaman kami. Mayabang pang sabi ng isa. Maya-maya pa ay nagulat sila na may tumulong sa matanda. 5 broskong kalalakihan ang lumapit dito at natatarantang tinanong kung sino ang may kagagawan ng nangyari sa kanya. Iyang mga bastos na kabataang yan ang lumapastangan sa akin. Turo ng matanda sa kabataang nasa harap niya. Hindi naman halos makaimik ang mga binata dahil nakita nila mga katawan ng kalalakihan na sa tingin nila ay bodyguard ng matanda. Ang kaninang mayayabang na binata ay napipi dahil sa takot na maaaring mangyari sa kanila. Kaya naman ay dali-daling nagkaripasan ng takbo ang mga ito. Ngunit agad silang nahuli ng mga bodyguard. Pinusasan sila ng mga ito para dalhin sa police station dahil sa pananakit na ginawa nila sa matanda. Samantalang ang babae nilang kasama ay hindi hinuli dahil sinabi ng matanda na ito lang ang naglakas loob na nagtanggol sa kanya. Samantala sa kabilang banda naman, sa loob ng police station, agad nagtungo doon ang mga magulang ng mga binata. Nadatna nila doon ang matanda na sinaktan ng mga anak nila. Ngunit labis silang namutla nang makilala ang matanda. Oh my God, sorry po. Pasensya na po kayo sa ginawa ng mga anak namin. Natatarantang paghingi ng sorry ng mga magulang ng mga ito. Nagulat naman ang mga binata nang makita nila kung paano humingi ng tawad ang mga magulang nila sa nagawa nilang pambabastos sa matanda. Kaya naman tinanong nila ang mga ito kung kilala ba nila ang matanda. At labis silang nanlambot nang marinig ang sinabi ng mga magulang nila. Mga pasaway kayong mga bata kayo. Hindi nyo ba alam na ang sinaktan ninyo ay walang iba kundi si Don Basilio? Isa siya sa pinakamayaman sa probinsya na ito. Kilalang kilala siya dahil sa kabaitan at kabusilakan ng puso niya. Pero sinaktan nyo lang. Paano niya nagawa yun? Ang sasama talaga ng mga ugali niyong bata kayo. Mga pasaway talaga kayo. Nagagalit na sabi ng isang magulang. Sa nalaman ay napaluhod ang mga kabataan at agad na humingi ng patawad sa matanda. Hindi nila alam na ang niyayabangan pala nila ay ubod ng yaman at wala sa kalinggingan nito ang yaman ng kanilang pamilya. Humingi man sila ng sorry ay huli na ang lahat. Kinasuhan ng matanda ang mga kabataang nanakit sa kanya. Hindi naman kumontra ang mga magulang nito dahil gusto din nila na mabigyan ng leksyon ang kanilang mga anak na nakalimutan ng rumespeto sa mga nakatatanda. Dahil doon ay nakulong ang mga ito at pinagbayaran ang mga kasalanan nilang ginawa sa kawa-awang matanda. Dahil sa nangyari ay naging aral ito sa kanila na dapat huwag manghuhusga ng tao base sa nakikita na panlabas na kaanyuan. At huwag din magdidiskrimina ng taong may kapansanan, bagkus ito ay ating mahalin at bigyan ng napakalaking respeto. Dahil sila ang nangangailangan ng respeto natin. Dahil may kapansanan na nga sila, ay babastusin pa natin. Sino ba naman tayong tao para husgahan ng mga taong PWD? Kaya sa kwentong ito, ay sana maging aral ito sa bawat taong nakikinig ng kwentong Tamokski TV. Na sana ay hindi natin idiskrimina ang mga taong may kapansanan. Mahalin natin sila at bigyan ng importansya dahil sila ay tao lamang din na kailangang mahalin, respetuhin at igalang. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayong araw? Maaari nyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. Pero bago ko po tapusin ang video na ito ay gusto ko lamang pong i-shoutout ang aking mga magigiting na subscribers. Walang iba kundi sina Ma'am Beatrice from Denmark at si Ma'am Josephine Aran from Binangonan, Rizal.
Kababayan ko po kayo Ma'am Josephine dahil taga Binangonan Rizal po ako. Ako po ay from Talim Island. Salamat po sa inyong pakikinig at sana po hindi kayo magsawa sa aking mga kwentong binabahagi. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.